Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw sa isang abalang kanto sa Quezon City, isang babaeng tila binugbog na ng panahon ang nakatayo sa gilid ng bangketa. Ang amoy na pinaghalong pawis, alikabok, at usok ng tambutso ay kumakapit sa kanyang damit na gusgusin. Nababalot ng dumi ang kanyang mukha, ang buhok niya ay basta na lang itinali sa ilalim ng isang maruming bandana, at sa kaliwang kamay. Hawak niya ang isang kinakalawang na lata ng gatas na ginagamit niyang panghingi ng barya mula sa mga sasakyang dumaraan. Bawat tunog ng pag-alog ng lata ay tila isang desperadong bulong sa gitna ng ingay ng lungsod. Ngunit walang sinuman sa mga taong nagmamadaling dumaan ang nakakaalam na sa likod ng kaawa-awang anyo na iyon ay nagtatago ang isang pagkataong kagalang-galang at kinatatakutan. Siya si Police Captain Maria Clara de la Cruz, 25 taong gulang, isang opisyal ng Philippine National Police na kilala sa kanyang talino, integridad, at katapangang harapin ang anumang uri ng inhustisya. Sa araw na iyon, ang kanyang misyon ay hindi pangkaraniwan. Siya ay naka-undercover, nagsasagawa ng isang lihim na operasyon upang buwagin ang isang sindikato ng mga pulis na matagal nang nangingikil sa mga ordinaryong mamamayan sa pamamagitan ng mga peking checkpoint. Ang lugar na iyon ay hindi basta-basta. Ang sulok na iyon ng Kamuning, na laging siksikan sa trapiko at kulang sa mga gigis kamera, ay matagal nang naging pugad ng 3 pulis na ginagamit ang kanilang uniforme, hindi para maglingkod, kundi para man lamang. Paulit-ulit na may dumarating na reklamo tungkol sa kanilang modus, kotong na nakabalag kayo bilang isang lehitimong police operation. Ngunit sa tuwing may magtatangkang mag-imbestiga, bigla na lang nawawala ang ebidensya, at nananatiling malinis ang kanilang mga pangalan. Alam ni Maria Clara, o Ria, sa mga nakakakilala sa kanya, na kung gusto niyang mahuli ang mga ito sa akto, hindi sapat ang mga nakatagong kamera o mga testimonya. Kailangan niyang bumaba sa kanilang antas, maging bahagi ng kanilang kapaligiran, at maghintay ng tamang pagkakataon upang isagawa ang kanyang pag-atake. Kaya't naroon siya, matyagang nakatayo, pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga buwayang nakauniporme. Nakikita niya kung paano nila pinapara ang mga motorista ng walang malinaw na dahilan, kung paano sa pilitang kinukuha ang mga lisensya at rehistro, at kung paano ipinanakot ang mga peking paglabag sa batas na parabang mga basyo lang ng bala. Hindi lamang isang iligal na operasyon ang kanyang nasasaksihan niya ang paglapastangan sa mismong batas na isinumpa niyang poprotektahan. Ngunit sa kabila ng nag-aalab na galit sa kanyang dibdib, nanatiling blanko ang ekspresyon sa kanyang mukha. Alam niyang isang maling galaw lang ay maaaring mabuking ang kanyang pagpapanggap. At kung mangyari iyon, ang mga tiwaling pulis na ito ay muling makakatakas, dala-dala ang mga ebidensyang malilibing kasama ng takot na itinanim nila sa mga tao. Nang sa wakas, isa sa kanila ang lumapit, itinulak siya at nilait sa masasakit na salita, alam ni Ria na ito na ang sandaling hinihintay niya. Sa isang mabilis at sanay na kilos, hinubad niya ang kanyang maruming jacket, inilabas ang kanyang service firearm, at itinutok ang dulo ng baril sa mismong mukha ng mga naghahari-harian. Ang mga mukhang kanina'y puno ng kayabangan ay biglang namutla na parang papel. Buong tikas na tumayo si Ria sa gitna ng kalsada, at sa isang malakas at malinaw na boses, ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang aktibong opisyal. Ang kalsadang kanina'y puno ng busina at sigawan ay biglang tumahimik. Ang tanging maririnig na lamang ay ang malalim at takot na paghinga ng 3 nakaunipormeng pulis. At doon, narating ng kanyang pagpapanggap ang kasukdulan, hindi lamang bilang isang matagumpay na intelligence operation, kundi bilang isang matinding babala na ang batas, gaano man kadalas yurakan, ay mayroon pa ring mga pangil na handang kumagat. Ang sikat ng araw ng tanghaling iyon ay tila apoy na dumidila sa basag-basag at maalikabok na aspalto. Ngunit ang 3 lalaking nakaunipormeng kayumanggi ay kaswal na nakatayo sa gilid ng daan, parang mga gutom na leon na nag-aabang ng kanilang bibiktimahin. Hindi sila nagpapatupad ng batas trapiko. Hindi. Iniulit lang nila ang kanilang bulok na gawi na matagal na nilang ginagawa ng walang takot. Sa isang aroganteng kilos, pinahihinto nila ang mga sasakyan ng walang pinipili. Wala silang pakialam kung may paglabag man o wala ang motorista. Walang tamang proseso ng pagsisiyasat. Walang paggalang sa batas. Ang hinahanap nila ay hindi pagkakamali, kundi butas para makapangikil gamit ang kapangyarihan ng kanilang uniforme. Si Police Staff Sergeant Danilo Reyes, ang pinakabeterano at leader ng grupo, ang nasa gitna ng kalsada,
mayabang na itinuturo ang mga motor at sasakyang kailangang tumabi. Si Police Corporal Ismail Garcia naman, sa kanyang huwad na palakaibigang boses, ang lumalapit sa mga driver at nagsisimulang magbato ng mga kung ano-anong paratang. Pudpod na yang gulong mo, sir, masyadong madilim ang tint ng salamin mo, od. Kulang ka ng side mirror. Si Patrolman Ricardo Santos, ang pinakabata, ay paikot-ikot lang, hawak-hawak ang mga isisi, at lisensyang kinumpis kanila ng walang malinaw na dahilan. Ang lahat ng napapara ay hindi makapalag. Alam nilang ang pagrereklamo ay nangangahulugan lang ng mas mahabang abala at mas malaking problema. At kapag nabanggit na ang salitang kiareglo o tilagay na may kasamang pangakong idito na lang natin ayusin, ang tanging pagpipilian na lang nila ay ang dumukot sa kanilang mga bulsa upang maiwasan ang banta ng tiket o ang pag-impound sa kanilang sasakyan. Sa likod ng kanilang mga peking ngiti at mga salitang nagpapanggap na tumutulong, nakatago ang pangingikil na naging araw-araw na nilang hanap buhay. Hindi na mabilang ang mga reklamong natanggap ng kanilang presinto, ngunit sa hindi malamang dahilan, ang mga ito ay laging nauwi sa wala. Marahil ay dahil nagbubulag-bulagan ang kanilang mga nakatataas, o marahil dahil ang sistema mismo ang nagpapahintulot sa mga tulad nilang mabuhay at mamayagpag. Ang ginagawa nila sa tanghaling iyon ay hindi isang lehitimong operasyon. Ito ay isang maruming palabas sa ilalim ng pangalan ng institusyong kanilang dinudungisan. At habang dumarami ang mga motoristang sumusuko, lalo namang tumitibay ang kanilang loob na ipakita ang kanilang kapangyarihan. Pakiramdam nila ay hindi sila magagalaw. Walang mga gifi sa lugar at walang testigong maglalakas loob na magsalita. Para sa kanila, ito ang kanilang teritoryo. Ngunit ang hindi nila alam, ang tanghaling iyon ang magiging katapusan ng kanilang kayabangan. Dahil sa gitna ng mga taong kanilang minamaliit ay nakatayo ang isang taong tahimik na nagmamasid. Ang taong kanilang itutulak at lalaitin bilang isang pulubi ay ang mismong opisyal na matagal nang nagmamanman sa kanilang bawat galaw. Akala nila ang araw na iyon ay magiging tulad ng dati, madali, mabilis at mapagkakakitaan. Ngunit ang totoo, sila mismo ang humuhukay ng sarili nilang libingan. At kapag dumating na ang oras, wala nang halaga ng tilagay ang makapagliligtas sa kanila. Sa isang sulok ng maalikabok na bangketa, si Ria ay nakatayo ng bahagyang nakayuko. Ang kaliwang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kinakalawang na lata, marahang inaalog ito upang gayahin ang tunog ng isang pulubing umaasa sa limos. Pinili niya ang isang perpektong pwesto, hindi gaanong malapit para hindi mapansin, ngunit sapat na estratehiko upang masaksihan ang bawat galaw ng mga tiwaling pulis. Mula sa likod ng kanyang maruming sombrero at magulong buhok, ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid. Bawat interaksyon, bawat salita, at bawat ekspresyon ng mga biktimang kinikikilan ay maingat niyang itinatala sa kanyang isipan. Hindi siya isang tunay na pulubi, ngunit sa araw na iyon, handa siyang tanggapin ang lahat ng uri ng masamang pagtrato na karaniwang nararanasan ng mga mahihirap. At tama nga ang kanyang hinala, hindi nagtagal ay nakuha ng kanyang pagpapanggap ang atensyon na hindi niya ninanais ngunit kanyang inaasahan. Si Sargento Reyes, ang pinakabeterano at pinakaagresibo sa kanilang tatlo, ay biglang napalingon sa direksyon ni Ria. Sa isang mataas at mapanghamak na boses, sinigawan niya ito ng walang awa. Hoy! Alis dyan! Huwag mong dudumihan ang lugar na to, sigaw niya habang mabilis na lumalapit. Nang walang pag-aalinlangan, ang magaspang niyang kamay ay marahas na itinulak ang balikat ni Ria, dahilan upang muntik na itong matumba. Ang lata sa kanyang kamay ay nahulog at gumulong sa kalsada na may maingay na kalansing. Na para bang hindi pa sapat iyon, sumabat si Cabo Garcia na may kasamang mapanuyang tawa. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas, puno ng mga tamad na katulad niyan. Ang mga salitang iyon ay tumusok hindi lamang sa pandinig ni Ria, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, bilang isang opisyal na nakakaalam kung sino talaga ang dahilan kung bakit hindi umuunlad ang bansa. Ngunit pinigilan ni Ria ang kanyang sarili. Nagangalit ang kanyang mga ngipin habang tinitiis ang nag-aalab na emosyon. Sa sandaling iyon, ang kanyang karangalan bilang isang pulis ay sinusubok. Ngunit hindi ito ang tamang oras para sumabog. Alam niyang habang mas nagmumukha siyang mahina, mas lalakas ang loob nilang ipakita ang kanilang tunay na kulay. Kaya't nanatili siyang tahimik, nakayuko, at isang sulyap lang ang kanyang ibinalik. Isang simpleng psikolohikal na stratehiya.
Dahil ang mga tulad nilang abusado sa kapangyarihan ay laging matapang sa mga mahihina, ngunit duwag sa harap ng kapangyarihang hindi nila inaasahan. Binibigyan niya sila ng sapat na lubid para bigtiin ang kanilang mga sarili, at sila naman, nang hindi namamalayan, ay abala sa pagtali ng buhol gamit ang sarili nilang mga kamay. Samantala, ang ilang motorista ay nagpatuloy lang, nagkukunwaring walang nakita. Ang takot ay naging pang-araw-araw na wika sa kalsadang iyon. Ngunit si Ria, hindi siya ang tunay na biktima. Siya ang patibong. Sa araw na iyon, nang hawakan nila siya ng magaspang at laitin ng walang kahihiyan, ang totoo'y sinasagi nila ang huling hibla ng pasensya ng batas na matagal na nilang nilalapastangan. At malalaman din nila na ang kanilang nilait ay hindi isang pulubi, kundi isang opisyal ng pulisya na nanumpa na lulupigin sila ng buhay. Para sa tatlong tiwaling pulis, si Ria ay isang maliit na dumi lamang sa gitna ng kanilang operasyon. Ang isang babaeng gusgusin na nakatayong maihawak na lata ay isa lamang panggulo sa kanilang paningin. Hindi nila namalayan ang panganib na nakatayo sa kanilang harapan. Walang bahid ng pagdududa, walang bakas ng paggalang. Minata nila siya, mas mababa pa sa alikabok na dumidikit sa kanilang mga sapatos. At gaya ng dati, ang kapangyarihang dala ng uniforme ay muling nagsalita, hindi para magprotekta, kundi para yurakan ang mga itinuturing nilang walang halaga. Si Patrolman Santos, na karaniwang tahimik at tila alanganin, ay nakisali sa tawanan. Sa isang walang ingat na kilos at peking kumpiyansa, sinipa niya ang latang malapit sa paa ni Ria. Gumulong ito papunta sa gitna ng kalsada, lumikha ng isang matinis na ingay na bumasag sa katahimikan. Isang gawain na para sa kanila ay nakakatawa, ngunit para kay Ria, ito ang huling patak ng pang-iinsulto na nagpatibay sa kanyang paniniwala kung sino talaga sila. Ilang tao sa paligid ang napatingin sa insidente. May mga huminto sandali, ngunit walang sinumang naglakas loob na magsalita. Ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng higit pa, takot, pagsuko, sanay na. At iyon ang pinakamasakit sa lahat, kapag ang lipunan ay tumigil ng maniwala na mayroon pang magtatanggol sa kanila. Nanatiling nakatayo si Ria, hindi tumugon. Hindi niya pinulot ang lata. Hindi siya nagsalita ni isang salita, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang galit ay nag-aalab na parang baga. Alam na alam niya, ang araw na ito ay hindi tungkol sa kanya, hindi tungkol sa kahihiyang ibinato sa kanyang mukha. Ito ay tungkol sa lahat ng mamamayang naitulak, nilait, at minata ng mga taong nakaunipormeng tulad nila. Ngayon, siya ang naging simbolo ng lahat ng iyon. At pinili niyang manahimik, maghintay, at itakda ang tamang oras upang ipatikim sa kanila ang kahihiyang 1,000 beses na mas matindi. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay naipakita na nila ang kanilang kapangyarihan. Nagkakamali sila. Nakalimutan nila ang isang bagay, ang hustisya ay maaaring manahimik, ngunit hindi ito kailanman bulag. At ang babaeng kanilang ipinahiya ay hindi isang pulubi, hindi isang biktima, kundi ang berdugo ng batas na naghahanda na para sa kanilang paglilitis. At kapag dumating ang sandaling iyon, walang sinuman sa kanila ang makakatakas. Dahil kapag ang batas ay nagsalita mula sa kamay ng tamang tao, walang lugar para magtago ang mga kriminal, kahit pa sila ay nagpapanggap sa likod ng isang opisyal na uniforme. Sa isang nakakabinging katahimikan, si Ria ay sa wakas kumilos. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi nagmamadali, ngunit puno ng kumpiyansa. Ang matatalim niyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa tatlong pulis na abala pa rin sa pagtawa. Sa isang tiyak na galaw, binuksan niya ang kanyang maruming jacket, at tila huminto ang mundo nang masilayan ang kintab ng metal mula sa kanyang baril at ang opisyal na tsapa ng pulisya na malinaw na nakasabit sa ilalim ng kanyang damit na gusgusin. Kaagad na nawala ang kanilang mga tawa. Wala nang pang-aasar. Wala nang pang-iinsulto. Ang natira na lamang ay pagkalito, takot, at mga mukhang nagsisimula ng mamutla. Itinaas ni Ria ang kanyang baril, itinutok ito ng diretsyo sa kanila, isa-isa. Ang kanyang kilos ay tumpak, walang pag-aalinlangan. Dahil ito ang sandaling maingat niyang pinaghandaan, hindi bilang isang emosyonal na pagsabog, kundi bilang isang lehitimo at sinusukat na aksyon ng batas. Huwag kayong kikilos. Kayong tatlo ay nasa ilalim ng direktang pagmamanman dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pangingikil sa mga sibilyan. Ang kanyang boses ay dumagundong, puno ng otoridad, na nagpatigil sa lahat ng aktibidad sa kanilang paligid.
Ang mga motorista na kanina ay sumusulyap lang ay tuluyan ng huminto. Ilang mamamayan ang nagsimulang mag-video gamit ang kanilang mga cellphone na pagtatantong ang kanilang nasasaksihan ay hindi isang ordinaryong alitan. Ito ang hustisya na bumabangon mula sa gitna ng alikabok at panghihiya. Hindi makagalaw ang mga tiwaling pulis. Malamig na pawis ang dumaloy sa kanilang mga noo, dahan-dahang itinaas ang kanilang mga kamay, at ang mga mayabang na mukha ay naging mga duwag na ngayon ay nakatayo sa ilalim ng anino ng takot. Hindi isang biktima ang kanilang kaharap, kundi isang opisyal na naka-undercover. At ngayon, ang buong syudad ang naging saksi na ang kabulukang matagal nang nakatago ay sa wakas na bunyag. Nang ang dulo ng baril ay nakatutok na sa kanila at ang opisyal at sapa ay malinaw na nakikita, ang mga mukha ng tatlong pulis ay biglang nagbago. Wala na ang kayabangan, wala na ang kapangyarihan. Ang natira na lamang ay purong takot na unti-unting umuubos sa kanilang katinuan. Si Patrolman Santos, na kanina isumipa sa lata ni Ria, ay nanginginig na nakatayo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, sinusubukang bumigkas ng mga palusot na walang katuturan. Si Sargento Reyes, na karaniwang matapang at dominante, ay tuluyang nawalan ng masasabi. Samantalang si Cabo Garcia ay nagsimulang umiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Walang sinuman sa kanila ang makatingin sa mga mata ni Ria. Alam nila na kapag ipinakita ng isang opisyal ang kanyang tsapa sa gitna ng isang undercover operation, ang kasunod nito ay hindi kapatawaran, kundi isang proseso ng batas na hindi kayang bilhin. Sa gitna ng kanilang pagkasindak, sinubukan ni Reyes na humakbang paatras, nais takasan ang katotohanang sumampal sa kanya. Ngunit inasahan na ito ni Ria. Sa isang mabilis na kilos, mas inilapit niya ang kanyang baril at sumigaw, "Huwag kang gagalaw." O ituturing ko iyan bilang paglaban sa isang alagad ng batas. Ang sigaw na iyon ay nagpatigil sa hakbang ni Reyes. Ang mga puso ng tatlong pulis ay kumabog ng mabilis. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagkaunawang wala na silang matatakbuhan. Ang kalsada ay napuno na ng mga saksi, mga motoristang kumukuha ng video, mga residente na nanonood, at mga kamerang hindi kayang patahimikin. Ang tatlong pulis ay nakatayong walang magawa, parang mga dagang na corner sa gitna ng liwanag ng katotohanan. Masyado silang matagal na sumayaw sa ibabaw ng batas. At sa araw na iyon, dumating si Ria, hindi lang dala ang kanyang baril, kundi pati na rin ang dignidad ng buong institusyong matagal na nilang dinudungisan. Ang tensyonadong kapaligiran sa kalsada ay mabilis na naging isang pampublikong palabas. Ang mga residente at motorista na dati tahimik lang habang kinikikilan ay nagkalakas loob ng lumapit. Isa-isa silang bumaba mula sa kanilang mga motor at sasakyan, dahan-dahang naglakad patungo sa pinagmulan ng kaguluhan. At ang kanilang nakita ay nakapagpatigil sa kanilang hininga. Sa gitna ng daan, isang babaeng may hawak na baril ang matikas na nakatayo, kaharap ang tatlong pulis na takot na takot. Ilang residente ang agad na itinaas ang kanilang mga cellphone, kinukunan ang bawat segundo ng pambihira at matapang na pangyayaring iyon. Sa katahimikang namayani, nagsimulang marinig ang maliliit na sigawan. Sa wakas, may lumaban na. Hindi pa pala patay ang hustisya, mga pere. Ang mga salitang iyon ay sumabog mula sa mga tao. Hindi lang ito basta pagsigaw ng emosyon, kundi patunay na ang taong bayan ay mayroon pa ring pag-asa sa isang tapat na hustisya. Lalong lumaki ang grupo ng mga tao, at ang mga dating takot ay naglakas loob ng magsalita. Isang tricycle driver na muntik nang mawala ng kita para sa araw na iyon ang lumapit sa harap, itinuro ang isa sa mga pulis at sumigaw, "Siya iyong kumuha ng lisensya ko kanina kahit walang violation. Nagbayad ako ng 500 bago binalik." Ang iba pang residente ay sunod-sunod na ring nagbigay ng kanilang testimonya, hanggang sa ang ingay ng masa ay tuluyang nagpatahimik sa mga nanginginig na pulis. Lalong lumakas ang sigawan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panibagong pag-asa na ang katotohanan ay mayroon pa ring kakayahang tumayo. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Ria ay nanatiling matatag, pinapatunayan na ang katapangan ng iisang tao ay maaaring magpaalab sa diwa ng marami. Ang araw na iyon ay hindi lang tungkol sa isang paghuli. Ito ang araw kung kailan nakita ng mga tao na ang batas, kapag hawak ng tamang tao, ay maaaring maging isang sandatang higit na matalim kaysa sa takot. Nang tuluyan ng makontrol ang sitwasyon, dahan-dahang ibinaba ni Ria ang kanyang baril. Ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalas at puno ng otoridad.
Humakbang siya pasulong, tumayo sa harap ng mga tao at ng mga pulis na halos matumba na sa kahihiyan. Sa isang malakas na boses na umalingaw-ngao sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at sigawan ng mga tao, ipinakilala niya ang kanyang sarili. Ang pangalan ko ay Police Captain Maria Clara de la Cruz, isang aktibong opisyal mula sa Internal Affairs Service ng Philippine National Police Headquarters. Ako ay inatasan upang imbestigahan ang mga iligal na checkpoint at pang-aabuso sa kapangyarihan na nangyayari sa lugar na ito. Ang mga salitang iyon ay tumama na parang martilyo, nagpatahimik sa lahat bago muling umugong ang palakpakan at sigawan ng suporta. Wala nang pagdududa, ang babaeng inakala nilang pulubi ay isang instrumento ng Estado na nagsasagawa ng isang misyon ng paglilinis. Walang pag-aalinlangan, ipinagpatuloy ni Rhea ang kanyang pagsasalita. Tinitigan niya ang tatlong pulis, isa-isa, at binanggit ang kanilang mga pangalan at ranggo ng may diin. Police Staff Sergeant Danilo Reyes, Police Corporal Ismael Garcia, Patrolman Ricardo Santos. Kayong tatlo ay nasa ilalim na ng internal surveillance sa loob ng mahigit 2 linggo. Lahat ng ginawa ninyo ngayon ay nakatala. Lahat ng reklamo ng mga mamamayan na matagal nang binaliwala ay aking tinipon. Hindi tumaas ang kanyang boses, ngunit ito'y malinaw at hindi maikakaila. Bawat salita ay parang isang hatol bago pa man magsimula ang paglilitis. At ang pinakamasakit para sa tatlong pulis ay ang katotohanang sila ay matagal nang minamanmanan, hinuhubaran ng hindi nila namamalayan. Sa araw na iyon, hindi lang ang kanilang pagpapanggap ang nabunyag, kundi ang buong kabulukang matagal na nilang tinatago sa likod ng mga ngiti at uniforme. Sa harap ng masa, sa harap ng mga kamera, at sa harap ng batas, ang kanilang pagkatao ay nabuksan at ang katotohanan ay nagsalita na. Ilang minuto matapos ibunyag ni Rhea ang kanyang pagkatao, umalingaw-ngaw sa di kalayuan ang tunog ng mga sirena. Palapit ng palapit, palakas ng palakas. 2 itim na sasakyan na walang marka ng pulisya ang biglang huminto sa gilid ng daan. Isang team mula sa Internal Affairs Service, armado at sanay, ang mabilis na lumabas. Walang paligoy-ligoy, pinalibutan nila ang lugar at agad na inaresto ang 3 pulis na nakayuko na lang at hindi na nanlaban. Walang negosasyon, walang pagkakataong magpaliwanag. Ang mga posas ay isinuot ng may matunog na kalansing, at ang mga katawang kanina inaghahari-harian ay dinala na parang mga karaniwang kriminal. Nagsigawan ang mga tao, ang ilan ay pumalakpak, at ang iba'y kumukuha ng video na mailuha sa mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Sa araw na iyon, ang hustisya ay tunay na dumating, at dumating ito ng may buong puwersa. Nakatayo si Rhea sa di kalayuan habang isinasagawa ang pag-aresto. Ang kanyang katawan ay nanatiling tuwid, ngunit ang kanyang panga ay nagtagis. Ang kanyang mga mata ay malamig, hindi dahil sa pagmamalaki, kundi dahil sa pagkadismaya. Sa likod ng kanyang kahinahunan, mayroong galit na maingat na nakatago. Galit sa mga dumungis sa kanilang uniforme, galit sa sistemang nagpabaya, at galit sa takot na matagal nang nagpatahimik sa boses ng taong bayan. Ngunit bilang isang opisyal, alam niyang hindi ito ang oras para sumabog. Ito ang oras para itala ang lahat. Taas noon niyang pinanood ang 3 habang ipinapasok sa sasakyan. Walang sinuman sa kanila ang binigyan niya ng pagkakataong magsalita. Dahil para kay Rhea, ang kanilang mga gawa ay mas malakas na kaysa sa anumang salita. At sa araw na iyon, ang batas ay hindi lang tumayo, ito mismo ang lumakad upang sunduin ang mga nagtaksil dito. Kinabukasan, ang video ng pag-aresto ay kumalat na sa iba't ibang social media platforms. Ang mga eksena kung saan binuksan ni Rhea ang kanyang maruming jacket, ipinakita ang kanyang tsapa, at itinutok ang baril sa 3 pulis ay naging viral sa buong bansa. Tinawag siya ng mga netizen na bayani ng kalsada, isang simbolo ng bagong pag-asa mula sa isang institusyong matagal nang nababalot ng pagdududa. Ang mga mamamayan mula sa iba't ibang panig ng bansa ay nag-iwan ng mga komento ng suporta, papuri at panalangin. Ngunit sa gitna ng ingay ng digital na palakpakan, nanatiling tahimik si Rhea. Hindi siya nakiselebrate, hindi nagbigay ng anumang pahayag, at hindi lumabas sa mga panayam. Dahil para kay Rhea, ang lahat ng ito ay hindi tungkol sa kasikatan. Ito ay tungkulin. At ang tungkulin ay hindi nangangailangan ng palakpak, kundi ng dedikasyon. Sa kanyang tahimik na opisina, nakatingin si Rhea sa screen ng kanyang laptop na naglalaman ng mga bagong kaso,
mga internal reports na hindi pa nabubuksan, at mga pangalan na kailangan pang imbestigahan. Alam na alam niya na ang kanyang nagapi kahapon ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking sistema. Hindi siya naghahanap ng titulo at hindi siya uhaw sa atensyon. Naniniwala lamang siya na upang maisalba ang mukha ng institusyon, ang paglilinis ay dapat magsimula sa loob at hindi dapat huminto dahil lang sa isang matagumpay na kaso. Ang tawag ng kanyang serbisyo ay hindi para maalala, kundi para kumilos, isa-isang tinutugis ang mga tiwali. Walang ingay, walang hinihintay na kapalit. Dahil ang hustisya ay hindi nangangailangan ng entablado. Kailangan lang nito ng mga taong tulad ni Ria, na may lakas ng loob na tumayo kapag ang iba ay pinipiling manahimik.